Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagogang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niyang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Habang binabasa ko itong ating ebanghelyo ngayon, ini-imagine ko si Jesus. Kasi sa kwento ng ating ebanghelyo, Jesus is reaching out to a man possessed with unclean spirit. Nung panahon iyon, panahon ni Jesus, wala pa silang masyadong vocabulary for mentally disordered people. Basta may mga ganung tao, ang kanila ay inaalihan ng demonyo. But I can imagine people were looking at Jesus and probably saying, "May diferensya yan. Huwag mo na siyang pansinin." Alam mo kasi, mas madaling mag-avoid ka na lang sa tao. Pero pag kay Jesus, hindi. He would reach out to everybody. Kaya itong kaibahan ni Jesus from other teachers of the law. Kasi yung iba iiwas para daw to remain pure, para hindi sila mahawa. But for Jesus, hindi. Talagang mag-reach out siya, anuman o sino ka man. That's the reason most probably kung bakit nakaka-intriga itong personality ni Jesus. Kung bakit na-intriga sila sa kanya, no? Lalo na ang mga Pariseo. He didn't go to typical typecasting and labeling of people. Malakas kasi yung ganyang tendency sa atin ngayon. At malakas yung typical typecasting and labeling of people. At meron din tayong tinatawag na typical leadership. Ito yung laban sa kanila, laban sa kanila. Tayo, sila. Lalo na sa politika, malakas ito. No? Yung way of dividing people. Karamihan sa ating political leaders ay ganito. Kapag kaibigan ko ito, kalaban ko yan sila. Partido ko ito, kasangga ko ito, kalaban ko yung mga taong iyon. Kapag hindi ka partido, aawayin ka. Naku, mga mayor ngayon, kahit napanalo pa lang, kapag hindi partido, aawayin. Sa simbahan, totoo din yan. Sa opisina, sa magkakapitbahay, kahit na sa pamilya. Kasangga ko si kuya, kalaban namin si bunso. But our faith is telling us to reach out. Kahit hindi mo sana siya kasundo, no? Maghanap tayo ng paraan kung paano natin maaayos. Isang challenge po para sa ating mga Katoliko, aminin natin, mahina tayo sa reaching out. Yung ibang sekta, yung ibang relihiyon, hindi lang yung mga ordained ministers ang nag-reach out. Parang silang lahat. They go out, no, to reach out to other people para sila lumaki, dumami. But I hope for their mission is just sharing their faith and not telling people that they are right and we Catholics are wrong. Minsan kasi, nung nag-reach out ang iba, sinisiraan naman tayong mga Katoliko. Meron kasi ako experience dati na they are going around and telling people na sila raw ang tama at tayong Katoliko ay mali at hindi mapupunta sa langit. I just smile. Sabi ko, matanda na kami. Dati ganyan ang paniniwala namin. Katoliko sarado ang tawag namin.
No? We have that share of mentality before during the crusade period. We have grown beyond that. In our faith, we don't have to show that others are bad and we are good. Pero sabi ko nga, we have that share before in the early time of our Catholic faith of proving to the world that we are correct and the rest will go to damnation. Pero after some time, we began to respect the reality in the most humbling way that even salvation goes beyond us. Ang Diyos, ililigtas niya ang tao at ang kamay niya hindi pwedeng ilimit sa mga pader natin. God would always reach out far beyond our way of seeing sino lang ang maliligtas. Kahit na sa pamilya, ay mga magulang na naririto. Alam niyo yung mga anak ninyo minsan nag-aaway. Minsan sinasabi ng isang anak mo, o kinakampihan mo kasi yan. No, parang ganun, di ba? Ganyan din sa kwento ng prodigal son. Kasi may stand tayo kung anong tama at kung anong mali. Hindi sa kinakampihan natin ng isa, pero may sarili tayong pananaw. Pero sa totoo lang, gusto nating magkaisang pamilya natin. Ganun din ang Diyos. Sa puso niya, gusto niyang mag-reach out sa ating lahat para magkaisa tayo. Ini-imagine ko nga marahil pag si Jesus nanood ng basketball, alam niyo ba? Pag nanood si Jesus ng basketball, pag nag-shoot ng isa, pumapalakpak siya. Kapag nag-shoot naman ng kalaban, pumapalakpak pa rin siya. Kapag katabi mo si Jesus, tatanungin mo, sino ba kakampi mo? Kasi dalawang pinapalakpakan mo. Marahil ang sasagot niya, pareho sila. And I am just enjoying the game. Totoo yan, kasi pag may kulay ang ating uniform, kapag nakikipag-rally na tayo laban sa isang grupo, kahit anong gawing mabuti ng kabila, wala na tayong makikitang maganda at tama. Kasi parang tingin natin, ay kalaban sila. Alam niyo po, ang madalas na kalaban ni Jesus ay ang kakitiran ng utak at pag-iisip natin. At kung minsan, ang nagpapakitid ng utak natin ay yung opinion natin na may kinalaman sa ideolohiya, sa politika at iba pa. Parang Jesus is making us rise above this. Mga kapatid, we are more than economics. We are more than politics. We are more than ideologies. Ginawa tayo ng Diyos na may pag-iisip at ginawa tayo ng Diyos na mahigit sa lahat. Minsan nakakalimutan natin at at the end of the day, kapwa-tao pa rin natin sila na dapat tulungan at malasakitan. Kahit hindi natin sila ka-vibes, kahit hindi natin sila ka-click, lahat ay ating kapwa-tao. Ano man ang kulay, ano man ang reliyon, ano man ang paniniwala, lahat dapat ay i-reach out natin. Hindi lang sa ating mga kapatid na Katoliko. Naniniwala ko na ito ang hamon sa atin ng Ebanghelyo at mensahe. Buksan natin ang ating pag-iisip, buksan natin ang ating sarili sa lahat ng kapwa nating nangangailangan ng tulong. Hindi lang sa ating kaibigan, kakulay, karelihiyon, kundi nahamon tayo para sa lahat.